I don't have the exact figures on that, but limited on that. Ngayon, tatawag ang sabi ng mga testigo laban sa iyong dating empleyado mo. Tatawag mo si Enrile na si Tanda. Sino pa bang matanda dito sa Senado kung di si Enrile? I'm ready to be investigated by the Senate and by the executive and prosecuted if anyone can prove. Pero sa isang higap, nawasak ang pundasyon at halos nabura ang harapan ng simbahan. Lagi, alam nating walang bagyo. And the winner of Miss World 2013 is Philippines. I'm ready. Zamboanga Crisis, Pork Barrel Scam, 7.2 magnitude na lindol at Super Typhoon Yolanda. Mga balitang pinakagumimbal at umalingaw noong nakaraang taon. Ating balikan ang mga pangyayari noong taong 2013. Ako si Grace Ann Bukad, nag-uulat. Walang mabuting maitutulot ang digmaan kaninuman. Iyon ang katagang na bayani ng sumalakay ang Moro National Liberation Front o MNLF sa lungsod ng Zamboanga. Nagsimula ang gulo noong madaling araw ng ika-9 ng Setyembre taong 2013 sa pangunguna ng paksyon ni Nur Miswari at ng kanyang commander na si Asamin Hussein. Apektado ang 5 barangay kasama na rito ang Barangay Santa Catalina kung saan nagkuta ang mga rebelde at dangdaang mga dinakip na sibilyan. Mapakristyano man o Muslim, lalaki man o babae, bata man o matanda ay apektado rin ang gulo sa Zamboanga. Nawasak at nasunog ang mga kabahayan. Bumagsak ang kabuhayan ng mga tao at dinakip ang sinumang nahuhuling sibilyan. Kasabay nito, itinatag ni Miswari ang kasarinlan ng 13 probinsya sa bansa at lungsod ng Davao ang ginawang kamisera. Ito ay tinawag na Bangsamoro Republic. Karamihan sa mga probinsya ay saklaw ng ginagawang Bangsamoro Framework Agreement sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at gobyerno ng Pilipinas. Ang mga probinsyang ito ay Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sharif Kabunsuan, Sulu, Tawi-Tawi, Cotabato at mga probinsya ng Zamboanga. Si Nur Miswari ay dating propesor sa University of the Philippines, Diliman, at tumakbo noong 2013 ARMM election bilang ARMM governor, ngunit hindi nagwagi. Samantala, kasalukuyang pinaghahanap pa si Asamin Hussein na tumayong leader ng MNLF. Ayon sa AFP, formal na natapos ang gulo noong Setyembre 28 na umabot ng 21 araw, kung saan 132 namatay at danyos na aabot sa bilyong-bilyong halaga ng pinsala. Sa ngayon, bumabangon na ang mga naapektuhan sa tinaguriang City of Flowers. Isa rin sa mga umalingaw sa mundo ng politika ng Pilipinas ay ang pagkakabunyag ng 10 billion peso pork barrel scam na kung saan nagkaroon ng malawakan at sistematikong panggagancho sa kaban ng bayan. Ang Priority Development Assistance Fund na mas kilala sa tawag na pork barrel ay pondong inilalaan sa mga congressman at senador upang pondohan ang kani-kanilang proyekto. 70 million pesos para sa mga congressman at party list representatives, samantalang 200 million pesos naman ang sa mga senador. Nang madiskubre ang PDAP scam kamakailan,
Nadidiin ang tinaguriang reyna ng pork barrel na si Janet Lim Napoles at tatlong senador na sina Senator Bong Revilla, Juan Ponce Enrile at Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa whistleblower at dating empleyado ni Napoles na si Ben Hurluy, ang mga senador na ito ay naglaan umano ng kani-kanilang pork barrel sa mga bogus o peking NGO ni Janet Lim Napoles mula taong 2007 hanggang 2009. Samantalang sina Luy ay taga-peke ng mga papeles. Nauna nang nagsampa ng kasong illegal detention si Luy laban kina Napoles at kapatid niyang si Reynald Lim matapos siyang ikulong nito sa bahay ni Napoles. Mas lalo pang tumindi ang galit ng taong bayan nang kumalat sa internet ang marangyang pamumuhay ng anak ni Napoles na si Jean at kasama pa niya ang mga Hollywood stars tulad nila Justin Bieber at iba't ibang sikat na singers. Matatanda ang nagdaos ang sambayan ng Pilipino noong Agosto 26 ng Million People March. Isang malawakang protesta na kumukondena sa pork barrel. Tinatayang 500,000 ang sumali rito kung saan nakiisa iba't ibang sektor ng lipunan mula sa mga pangkaraniwang estudyante hanggang sa pinakamahihirap na sektor ng pagsasaka at pangingisda. Wag na baboy! Ang kapal ng mukha nyo, mga senador, mga congressman! Magpaliwanag kayo sa taong bayan dito sa Luneta! Baka walang kayo! Nakaw na yaman! Ibalik sa bayan! Nakaw na yaman! Kahit hindi nila naabot ang 1 milyong target, naipakita naman nila ang galit na nais nilang iparating. Nitong ika-7 ng Nobyembre, nagkaroon naman ng hiwalay na hearing ang Senate Blue Ribbon Committee kung saan inaasahang magsasalita na si Napoles at ikakanta na niya ang lahat ng alam niya. Sa halip na ibunyag ang kanyang mga nalalaman, panay hindi ko po alam at I invoke my right ang lagi niyang sinasabi. May kilala ka ba personal sa mga senador na dinimanda na ng NBI through Justice Secretary sa Ombudsman? May kilala ka ba doon sa tatlo sa kanila? Yung nabanggit ko ngayon, si Enrile, si Estrada at si Revilla. I invoke my right. Okay? Hindi ko alam. Hindi ko alam. I invoke my right po. 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 Karamihan sa mga senador ay hindi napiga ang tinuturong utak ng scam at sa halip ay nauwi sa wala. Ayon naman kay Ben Hur, nakatago ang ilan sa mga pera ni Napoles sa ilalim ng kama at sa bathtub na mariing pinabulaanan ng inaakusahan. Aniya, sina Pogi, Sexy at Tanda ay kumubra ng kickback mula sa PDAP at nang itanong ito kung sino sila, hindi na siya nagbanggit ng pangalan. Ayon sa isang guro ng Liano na si Binibining Evangeline Alip na may background sa kursong law, masasabing maluwag ang pag-audit bago ilabas ang pork barrel sa mga nasabing NGO. So ma'am, bakit po ba pinagmumula ng katiwalian ang PDAP? Iisa ang tinutukoy nating batas. Bakit pinagmulan niya ng katiwalian? Unang-una, pag sinabi nating PDAP o pork barrel, iyon ay halagang binibigay sa bawat mambabatas na gamitin sa kanyang proyekto kahit saang lugar sa Pilipinas. Kung ikaw ay senador at sa iyong nasasakupan pag ikaw ay isang representative. Hindi kasi mahigpit na ipinatutupad kung saan man dapat gastusin ang isang pork barrel. Nasa senador yun o sa isang representative ng lower house. Kaya kadalasan, pwede nilang manipulahin kung saan man nila gustong ilagay ang kanilang pondo. Hindi mahigpit pagdating sa audit. Kahit anong proyekto ang kanyang ideklara, pwede. At depende yun, kadalasan, depende yun kung ikaw ay malakas sa Pangulo o hindi. Sa Pangulo nakasalalay kung magkano ang pondo na ibibigay sa bawat mambabatas. Wala kasi siyang wala siyang pinaglaan ng proyekto kahit saan pwede. Aniya, hindi legal ang pork barrel ng legislatibo dahil unconstitutional ito o labag sa saligang batas.
Ma'am, legal po ba talaga ang pork barrel? Napakalinaw na hindi siya legal. Hindi siya batay sa saligang batas kasi yun ang naging desisyon ng Supreme Court. Sino lang ba anong ahensya sa ating pamahalaan ang makapagsabi kung ang isang batas ay legal o illegal? Supreme Court lang. Pag dineklara ng Supreme Court, wala nang pwedeng kumontra. Kaya malinaw na yun ay isang illegal, unconstitutional. Hindi batay sa saligang batas ng 1987. Sa ngayon, nakahuli na sinahuli sa Port Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Samantalang nagpahayag na ng privilege speech sina Estrada at Revilla na nadadawit sa nasabing scam. Chairwoman Grace Pulido Tan. Napaka-special naman kami. Number 4, the report was peppered with remarks such as unidentified legislator. Umaasa pa rin ang taong bayan na matatanggap ang mailap ng hustisya. Mas mahal pa sa ginto kung may tuturing ang mga makasaysayang simbahan sa Bohol. Ngunit nagwakas ang pagpapahalagang ito ng mga Boholano nang yanigin ng 7.2 magnitude na lindol ang nasabing probinsya nitong 15 Oktubre taong 2013. Nagsimula ang lindol pasado 8 na umaga na tumagal ng 34 na segundo. Naapektuhan rin ang mga karatig probinsya ng Bohol, gaya ng Leyte, Negros, Siquijor at lalo na ang Cebu na nakaramdam ng Intensity 7. Ang pamosong Chocolate Hills ay bahagyang nasira dahil sa lakas ng lindol. Nakatumbas ng 32 atomic bombs sa Hiroshima noong 1945. Ayon sa PBOX, ang epicenter ng lindol ay nasa bayan ng Carmen na dumadaan sa bagong diskubring fault line, ang North Bohol Fault. Maraming gusali at infrastruktura ang nasira ng lindol, partikular sa Bohol at Cebu, samantalang daang-daang buhay ang nasawi. Ang mga simbahan na hinubog na ng panahon at itinayo ng ating mga ninuno ay parang bula na nawala at parang usok na naglahong bigla sa alapaap. Masasabing pinaka-naapektuhan ng lindol ay ang mga Pilipinong lubos na nananampalataya sapagkat naglaho ang mga pundasyon ng kanilang pananalig na hinubog na ng taon. Sa halip na matakot sa nangyaring dilubyo, lalo nitong pinagtibay ang pananampalataya ng mga Pilipinong naniniwala sa poong may kapal. Sa Bohol, napinsala ang San Pedro Apostol Church sa Lubok. Gayon din ang pumosong Lady of Immaculate Conception sa Baclayon, na higit 400 taong gulang na. Nasira rin ang simbahan ng Our Lady of the Assumption sa bayan ng Dawis, ang Our Lady of Light Church sa bayan ng Loon at simbahan sa bayan ng Carmen. Sa paglalarawan ni Bishop Leonardo Medroso, ang simbahan ng Loon at Carmen ay gumuho at ang simbahan ng Loon ay tuluyan ng nawasak. Sa Cebu, gumuho rin ang kampanaryo ng Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu City na pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Nagkaroon din ng pinsala ang St. Catherine of Alexandria Church sa Kancar City. May naitala ring pinsala sa St. William de Aquitani Parish Church at ang kumbento nito sa bayan ng Catmon. At isinara muna sa publiko ang Cebu Metropolitan Cathedral dahil sa posibleng panganib na idulot matapos ang malakas na lindol. Nakikiusap naman ang National Commission on Culture and Arts or NCCA na protektahan ang matatandang simbahan sa Visayas na napinsala ng lindol. Matatandaan rin na umawit ang Lubok Children's Choir kasama ang iba't ibang singers sa saliw ng kantang The Prayer. Ang maliliko mula sa mga mababentang album ay idodonate sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda ilang linggo makalipas ang lindol. I pray we'll find your eyes.
stars go out each night, remind us where you are. Let this be our prayer when shadows fill our day. Sa ngayon, isinasaayos pa ang mga simbahang gumuho at bumabalik na rin ang sigla ng turismo sa lugar. Masasabing nakabangon na ang Bohol at Cebu na isa sa mga sentro ng Kristyanismo sa bansa. Ang pinakagumimbal at pinakayumanig sa taong 2013, ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Ang Super Typhoon Yolanda o may international name na Typhoon Haiyan ay sinasabing may pinakamalakas at pinakamapaminsalang bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas, pati na rin sa buong daigdig sa taong 2013. Umabot ang lakas ng nasabing bagyo sa 315 kilometers per hour at naglanding ng 6 na beses sa kalupaan. Ang una ay sa Giwan, Eastern Samar at ang panghuli ay sa Busuanga, Palawan. Siya ay nasa Category 5 na bagyo ayon sa Joint Typhoon Warning Center nang ibig sabihin ay napakalakas na hangin at puso nito. Bago pa man manalasa ang bagyong ito noong 8 ng Nobyembre, una na itong nanalasa sa mga bansang Palau at Federated States of Micronesia, 6 na araw bago ang paglandfall nito sa bansa. Sa 3 rehiyon sa Visayas na tinamaan ng bagyo, Leyte at Samar ang pinakanapuruhan. Ito ang sumalo ng halos lahat ng puwersa ng bagyo kaya hindi na nakapagtatangang umabot sa 6,201 na kataong natagpo ang patay, 27,665 sugatan at 1,779 na nawawala. Sa bawat landfall nito, bahagyang humihina ang bagyo ngunit kapag lumapag na muli ito sa katubigan, bumabalik ang lakas nito. Matapos dumaan ang bagyo sa Kabisayaan, muli itong lumakas at pinasok ang bansang Vietnam at timog ng China na napaghandaan naman ng dalawang bansa. Isang araw matapos ang bagyo, animoy katapusan na ng mundo. Wasak ang tahanan at mga gusali, maging ang mga pier at airport, walang kawala sa bagyo. Sira ang mga tulay, nakaharang sa mga daan ng mga punong pinatumba ng malakas na hangin. Parang sandwich ang mga sasakyang nagpatong-patong dahil sa storm surge. Lahat wasak maliban sa San Juanico Bridge na nagbibigay daan sa mas mabilis na pagdadala ng relief goods. Sa kasamaang palad, maski ang mga evacuation center ay hindi pinatawad ng bagyo, kaya kahit maaga kang nakapag-evacuate, mapanganib pa rin ng oras na iyon. Ang tanging mga nakaligtas lamang ay iyong mga umakyat pa ng bundok nang sa gayon ay makaligtas sa panganib dulot ng storm surge. Sa mga maswerteng nakaligtas, karamihan sa mga bata ay nagkakasakit tulad ng ubot sipon, sabayan pa nito ang siksikan sa mga evacuation center kaya nagkakahawaan. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, nasa 11 milyong Pilipino apektado ni Yolanda. Tinatayang 32 billion pesos ang halaga ng pinsala ng bagyong ito kaya nasabing pinakamapinsala sa kasaysayan ng Pilipinas. Triple ng halaga ng pinsala ng bagyong Ondoy noong 2009. Dahil sa nakapanlulumong sitwasyon ng Pilipinas, iba't ibang bansa sa panig ng mundo ang tumulong sa pagbangon ng ating bayan. Mula sa mga bansa sa Amerika hanggang sa ating mga karatig bansa. Maraming bansa ang bukas palad na tumulong tulad ng Canada na nagpaayos ng ilan sa mga mahalagang gusali at Japan na naglaan ng $52 million para sa mga nasalanta. Nariyan ang Israel ang nagpadala ng mga fortified na pagkain, Norway na nag-ayos ng mga komunikasyon sa Samar at Leyte. Tumulong rin ang mga kapitbahay nating bansa tulad ng Taiwan, Singapore, Brunei, Thailand, Vietnam, China, Indonesia at Russia. Nagpaabot rin ng tulong ang iba't ibang organisasyon tulad ng International Red Cross, United Nations at ASEAN. Kasabay ng kaliwat ka ng pagtulong sa ating bansa, inilalaman ng batikos ang ating Pangulong si Noynoy Aquino dahil sa umano'y mabagal na aksyon sa mga nasalanta. Ayon naman sa Pangulo,
Hindi sila nagkulang at sa halip ay maagang nagbabala sa mga taga-Visayas sa mga posibleng mangyari. Sa kabila ng pagtutulungang ito, hindi na iwasan ang away politika sa pagitan ni Interior Secretary Mar Rojas at Mayor ng Tacloban na si Alfred Romualdez dahil na rin sa magkaiba sila ng partido. Mahigit isang buwan matapos ang bagyo, bumisita sa Pilipinas ang kasalukuyang Secretary General ng UN na si Ban Ki-moon ng South Korea noong ika-20 ng Disyembre. Nais niyang kamustahin ang mga nasalanta ng bagyo, lalo na sa lungsod ng Tacloban. Sa isang interview ng GMA sa UN Secretary General, sinabi niyang sisingilin ng UN ang mga mayayamang bansa ng $100 billion upang tulungan ang mga bansang pinakatinamaan ng climate change tulad ng Pilipinas. Dahil ayon sa kanya, sila ang mga responsable sa paglalabas ng carbon dioxide sa atmosphere na dahilan naman ng pagtaas ng sea level. Bilang pagsuporta sa mga nasalanta, dumalaw rin ang pop sensation star na si Justin Bieber sa Tacloban. Aniya, unang beses niyang tumulong sa mga nasalanta ng mga kalamidad, kaya napakasaya niya. Nag-post din siya ng larawan sa Facebook kung saan nakasulat sa isang karatulang katagang #GiveBackPhilippines. Ayon naman sa isang interview, sa mga bibili ng bago niyang album, ang bahagi ng mabibenta ay ibibigay sa mga biktima ng Visayas. Tinatayang sa 2017 pa tuluyang makakabangon ng Visayas, dulot ng bagyong Yolanda. Sa kabila ng matinding dagok na dumating, nagagawa pa rin nilang umiti at iniisip ang mga positibong bagay na mangyayari sa 2014. Kahit maraming sinapit ang kalamidad ang ating bansa, may pagmamalaki pa rin ang ganda ng mga Pilipino. Matapos may uwi ni Megan Yang ang koronang Miss World 2013 laban sa 126 na kandidata galing sa iba't ibang panig ng mundo na ginanap sa Bali, Indonesia noong Setyembre 28. Taas noong sinagot ni Megan ang tanong sa kanyang, "Why should you be crowned Miss World?" Salamat malam, Indonesia. And Miss World for me treasures the core values of humanity, and that guides her into understanding people, why they act the way that they do, how they live in their lives, and I will use these core values and my understanding not only in helping others, but to show other people how they can understand others, to help others, so that as one, together, we shall help society. Thank you. Noong 10 taon pa lamang siya, tumira siya sa US upang mag-aral at para na din makasama niya ang kanyang ama. Ayon sa mga kaibigan at mga kaanak niya, siya isang mabuting anak na matatandang sumali rin sa Starstruck noong 2003 ngunit natalo. Ngayong 23 years old na siya, nag-aaral siya ng digital filmmaking at bilang Miss World, titira siya sa London kasabay ang pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi lamang si Megan Yang ang nakapag-uwi ng corona. Nandyan din si Ariela Arida na bagamat hindi nasungkit ang titulong Miss Universe, ay nauwi naman ang third runner-up noong November 9 sa Moscow, Russia. Привет, Rosia. So, for the people who have lack of jobs, I do believe that we people should invest in education, and that is my primary advocacy, because if we all know that if everyone of us is educated and well aware of what we are doing, we could land into jobs and we could land our good careers in the future. So education is primary source and it's a ticket for a better future. Thank you. Philippines, thanks so much. I think you have some fans here, Philippines. Si Arida ay graduate sa University of the Philippines, Los Baños sa kursong chemistry at ipinanganak sa Alaminos, Laguna. Matatandaang nakuha rin ni Mucha Joanna Datul ang titulong Miss Supranational noong Setyembre 6, 2013 sa Minsk, Belarus. To Minsk tonight from Philippines! Miss Supranational 2013, Филиппины! Поздравляем, вот она новая королева!
восхищается ее триумфом. Now, long live the Queen. So congratulations to... Bago siya sumali sa nasabing patimpalak, nag-aaral siya sa Isabela State University sa kursong Computer Programming. Nasungkit din ng isang Pilipina ang titulo ng Miss International sa pangalan ni Miss Bea Rose Santiago. Ginanap noong December 17, 2013 sa Tokyo, Japan. Miss Bea Rose, ano nga po ba ang iyong naging inspirasyon sa iyong pagkapanalo? Unang-una po sa lahat, naging inspirasyon ko ang buong may kapal at syempre yung pamilya ko. Nagpapasalamat po ako sa kanila sa buong suporta na binigay nila sa akin. Ano bang masasabi mo sa mga kababayan mo? Masasabi ko po sa kanila, maraming salamat po sa buong suporta na binigay niyo sa akin. Dahil kayo naging inspirasyon ko sa lahat ng pagtapak ko sa entablado, sa pagsagot ko sa mga katanungan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Miss Bea Rose Santiago. Isa lamang itong patunay na ang gandang Pilipina ay tunay na may pagmamalaki. Kahit anong pinsala ng bagyo o lindol man ang manalasa sa Pilipinas, hindi magpapatinag ang mga Pinoy. Bagamat, gagawin pa itong inspirasyon upang makabangko. Nasaksihan natin ang mga pangyayari noong 2013. Kahit maraming malalagim na pangyayari noong 2013, magsilbi sana itong leksyon ngayong 2014. Ako si Grace Ann A. Buhad. At ako si Angelique T. Gutierrez. At ito ang Bagsik ng 2013. 알랑가 몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 아리까리하면 까리해 알랑가 몰라 we like party해 있잖아 마리아 이 사람으로 말씀드리자면 마리아 용기 패기 똘끼 멋쟁이 마리아 너가 듣고픈 말 하고픈 게 난데 마리아 Damn girl you so freaking sexy I'm a motherfucker gentleman At 7.2 magnitude na lindol. Ay mali! Mga balitang gumimbal at umalingaw-ngaw sa nakaraang taon. Ating balikan, ano yun ating balikan? 알랑가 몰라 왜 미끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 새끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 빨리 와서 난리네 알랑가 몰라 난리 나서 빨리 해 있잖아 마리아 너의 머리 허리 다리 종아리 마리아 Good feeling good 부드럽게 마리아 아주 그냥 헛소리 Ang pinakagumimbal at umabot ang lakas ng nasabing bagyo sa 315 kilometers per hour. I'm a motherfucker gentleman
Evangeline ayon sa isang guro ng Liano na si Binibining Evangeline A. Ali. A ba siya? Ayon sa isang guro ng Liano na si Ginang... Ay, ano ba yan? Ayon sa isang guro ng Liano na si Binibining Evangeline Ali na may background sa kursong law, masasabing maluwag ang pag-audit bago ilabas ang pork barrel. I'm a motherfucker gentleman. I'm a motherfucker gentleman. Naka-video nga to eh. Ayun! Hindi nakikita namin dito may Father gentleman. Father gentleman. Father gentleman. Father gentleman. Father gentleman.